Yung issue natin ngayon, MJ, give me space. Oy? Give me space. So ayaw mo na, give me space, parang Give me space, give me distance. Hindi ibig sabihin na hindi na kita mahal, but give me space. Wow, parang sa pelikula yan. Kasi what I mean, yung give me space, ibig sabihin, ang topic natin is the Safe Space Act. Safe Space Act. Ibig sabihin, as a person, you have the right to have your own space. Minsan, yung space na word, ginagamit yan sa mga karelasyon na kailangan na may space para at least mag-grow siya. Kailangan siya ng space kasi baka na-suffocate na siya sa pag-iibigan ninyo. May mga ganon. Parang hugot yan Hindi. Totoo. Based sa batas yan. Based sa batas. So, yun ang tinatawag na Safe Space Act. But, ang batas ng Safe Space Act, hindi siya nakalimit lang sa magkarelasyon. Kasi, ang Safe Space Act, it refers also to public places. It refers also to online, we say cyberspace. Space din yun, cyberspace is also a space. It refers also to work environment. It refers also to educational environment and including peers and yung mga karelasyon mo. So pag ginamit natin ang space under this law, hindi lang yung space na karelasyon ang pinag-usapan. Give me space. Kasi word ginamit ngayon ng mga kabataan, lalo na magkarelasyon, give me space. Hindi hiwalay ha, give me space. Yun. But hindi yan ang ibig sabihin sa batas na to because this law is very broad. Hindi lang sa magkarelasyon. Kasama ang online space, kasama ang livelihood space, working space, educational space, and also public space. Napaka-lawak naman kayo, Mark. Napaka-broad naman pala ng sakop pag sinabi mong space. Space. So hindi lang nakalimit sa magkarelasyon.